Amen. God is good. And all the time. May kisabi sa iyong katabi sa kaliwat ka na ikaw ay lubos na pinagpala ng ating Diyos. Sanayin na po natin ating mga sarili na magdeklara tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen. Hindi lamang sa church. Iba sa pag-uwi natin, ang pagbati po natin, pagpapala at kabutihan ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Again, sa mga first time, ayan, kung ngayon lang po kayo nakarating sa ating church here in J1 Mandaluyong, kayo po ay laging welcome. Lagi po kayong welcome dito na dumalaw. Mas maganda, mag-stay po kayo dito. Kasama po namin kayo sa ating mga gawain sa kabutihan ng Diyos. Naniniwala po ako na ang lahat ay tatanggap ng himala ngayong umagang ito. Amen? Sino pong naniniwala na ang Diyos ay naghihimala pa rin nowadays? Kailangan natin ng himala. Amen? Sinong gusto ng pera? Sinong gustong maghimala ang Diyos ng pera? Magtrabaho ka. Sabihan mo ang katabi mo. Amen. Sige po, let us declare Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus. He is the Anointed One. Ang ating pong J1 culture, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am in partnership with Christ, and the last is I am not extreme. Ayan, sabay-sabay po nating i-claim, ako yun. Makikisabi sa iyong katabi, huwag kang magduda, ikaw yun. Diba, nag-claim tayo ng pagpapala through our declaration sa ating pagbati sa ating mga katabi. Kaya yung katabi mo, yung itsura ng katabi mo, mukhang pagpapalang matindi yan. Amen. Ayan. Wag po tayo magduda. Ngayon pong umaga, ang pag-uusapan natin is about pag-ibig sa ating kapwa. Let me start with the book of John. 1 John chapter 3, verse 16 to 17. Ayan. We know what real love is because Jesus gave up His love for us. So we also ought to give our lives for our brothers and sisters. If someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Tuloy po natin, verse 18 to 19. Dear children, let not merely say that we love each other. Let us show the truth by our action. Our action will show what we belong, our action will show that we belong to the truth. So we will confident when we stand before God. Ang Diyos po magpapala ng Kanyang salita. Sino pong pinagpala ng ating Diyos? Amen. Parang humina na. Amen. Makikisabi ako yun. Ba't para pag pinag-uusapan ay magbibigay, nahina yata ang pag-amen. Ano? Sabi po dito ng Lord, ay paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos, pero hindi ka naman makapagbigay kung ikaw naman ay lubos na pinagpapala ng ating Diyos. You are living well, as mentioned nga ng ating binasa, at itsurang mayaman. Check mo ang katabi mo, parang ikaw yun, itsura kang mayaman. Hindi lang tayo itsurang mayaman, payayamanin tayo ng Diyos. Amen? Kaya huwag kang mag-alala. Ngayon, itsurang mayaman, bukas, mayamang mayaman na tayo. I-claim po natin yan.
Saan po tayo unang payayamanin ng Diyos? Sa kabutihan. Kayo naman ang iniisip nyo agad ay parang kailangan mo nang tumama sa loto. Again, baka kayo may mga binabantayang numero, please, wag po kayong tataya at wag kayong mag-aalaga ng numero. Ang mga nananampalataya sa Panginoon, sa Diyos lang umaasa, hindi sa inaalagaang numero. Sabi ng marami, naku, sayang yung inaalaga kong numero ang tumama kahapon. Hindi ako tumaya. Hala, hindi kalooban ng Diyos. Amen. Nakaka-connect na po ba ang lahat? Kaya pag-uusapan po natin, may ipakita ka ng ating title. Ngayong umaga is about built on brotherly affection. Ibig sabihin, tayo nilikha ng Diyos para magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Sige po, let us close our eyes at sandali po tayong yumuko. Abba Father, sa umagang ito, we welcome your mighty presence. Hayaan mo, Diyos, na sa kalagitnaan, Panginoon, ng pagtitipong ito, ikaw muli ang aming hangaan at itaas. Allow everyone to receive your anointing of understanding. Give us, O God, what we need today upang sa ganun, O Diyos, mabuhay kami ng ganap ayon sa iyong kalooban. Anoint my lips at hayaan mo, Diyos, ikaw lamang ang patuloy na maparangalan. This we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. Pag po pinag-uusapan brotherly affection, lahat naman ito, meron tayo. Wala naman dito magsasabing wala siyang mahal sa buhay. Tama ba? Para kanino ka bumabangon? Para kanino ka lumalaban? Sabi nga, ng commercial, ano? Kaya, lahat tayo may karanasan kapag ang pag-uusapan ay pag-ibig sa kapwa. Kaya walang sino man sa atin ang magsasabing, hindi ako marunong magmahal sa aking kapwa. Dahil tayong lahat nilikha ng Diyos na, sa tayo nilikha ng Diyos? Sa pag-ibig. Ibig sabihin na magmahal sa kapwa ay hindi mahirap. Nagiging mahirap lang magmahal sa ating kapwa dahil naglalagay tayo ng kondisyon. Tama ba? Kapag naglagay na tayo ng kondisyon, naglalagay tayo ng standard, yung pag-ibig natin sa ating kapwa nalilimitahan. Ibig sabihin, kung ang lahat ng meron tayo ay may kondisyon at may standard, yung ating kapwa ay magiging kaawa-awa. Amen. Paano na nga lang yung wala? Naaalala ko yung salitang wala eh. Saan ba madalas natin naririnig yan? Wala. Meron. Saan ba yun? Sa bungad. Parang galing ka nung kapatid joke lang. Nagbagong buhay na po si Kuya Ray. Joke lang po yun. Di ba? Tayong lahat, biniyayaan ng Diyos magmahal. Kaya, kailangang makita natin yung sinabi ng Diyos that we are owed. Na may duty po tayo na magmahal ng ating kapwa. Kasi hindi man po tayo mabubuhay na tayo lang mag-isa. Kailangan po natin ng ating kapwa na may kakamot sa ating likod na makati. Diba? Ang sarap naman pag may tagakamot. Pag nangangati ang likod mo, kamutin mga likod ko. Naku, ay talaga namang feel na feel mo yung pagkamot, talaga namang nag-i-enjoy ka. Diba? Sa mga mag-asawa, diba? Ganun yun. O sa mga mag-asawa dito, baka naman di mo nilalambing ang iyong partner. Yeah? Kaya tandaan po natin, kailangan natin ang isa't isa. Kaya number 1 point po natin, for us to develop our character na nakabuild talaga ang buhay po natin sa brotherly affection, number 1 point po natin is, always influence others with ano raw? Kindness. Meron pa ba ngayong kind people? Kind person? Marami pa. At ikaw ay isa sa mga iyon. Amen. Para yung katabi mo ay hindi yata agree. Di ba?
Kailangan po nating mag-create ng influence through kindness. Alam niyo po ba napakaraming kwento about kindness na karamihan po sa atin nagkukulang nito or totally wala talagang kindness. Nowadays, sabi ng Panginoon, sa mga panahong darating pa, bago ang kanyang muling pagbabalik, lalong sasama ang ugali ng tao. The more na ang mga tao ngayon ay magiging madamot sa pag-ibig. Ibig sabihin, magkukulang na ng pag-ibig sa ating kapwa. Kaya sa atin bilang nakakilala sa Panginoon, kailangan nating tandaan, ikaw at ako ay may influence. Kahit sa social media, maingay ang pangalan mo. May follower ka. Amen! O sino po dito nakaka 1K follower na? Baka meron ng 1K follower? Meron na ba? So sinecheck mo yung follower mo. Ibig sabihin, we are creating influence. Bakit yan nakakapag-create tayo ng influence? Kasi may nakitang maganda sa buhay mo. May nakitang maganda sa ating buhay. Kaya lahat po tayo may influence na nagagawa sa ating kapwa. Kaya tandaan po natin na yung influence na yan, napakahalaga ng kindness. Especially tayo mga believer. Ito po yun. Next slide na. Tandaan po natin ang influence at ang kindness napakahalaga. How you interact to others will or will not attract them to follow your faith to Christ. Laging dalawang direksyon po ang pinanggagalingan ng influence. Either sumunod sa'yo or maging basher mo. Tama ba? Siyempre, pag naging basher mo, kumokontra yan sa'yo. Ang influence mo na na-create ay haters. I hate you. Eh ngayon, kung nagandahan sa influence mo dahil nakita ang kindness, follower mo yan. Di ba? Ngayon, bilang mananampalataya, ang Diyos naglalagay ng mga tao sa buhay natin just to check how kind person you are. Tinitingnan ng Diyos kung tayo ay kind pa rin or may kindness sa ating buhay. Kaya tandaan po natin, ang pagiging kind person or pagiging, ano ba sa Tagalog ang kind? Maamo, marahan, iba pa naman yung magalang Di naman mahinihin. Diba? Basta yung kind person ay yung pag nagsalita, bait na bait ka. Tama ba? Ganun yun. Pag nagsalita, bait na bait ka, nadadala ka. Dahil sa kanyang kaamuhan, sa kanyang kabaitan. Ngayon, as mentioned sa ating slide kanina, yung kindness na meron tayo can influence and at the same time, pwede rin hindi ito mag-create ng influence. Diba? Kung may makita sa ating hindi maganda. Mag-share po ako sa inyo ng isang kwento. In Book of Luke, chapter 24, beginning verse 13, ito po ay kwento ng mga follower ni Christ. Babasahin ko po ng mabilis. Kailangan po nating tiyagain ito. Are you there? Buhay na buhay ba kayong lahat? Hindi naman nalimutang huminga. Amen. Check mo muna ang katabi mo. Pag inaantok yan, gisingin mo muna. Amen. Basahin po natin. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayon na may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Sino daw hindi nakilala? Si Jesus, nakasabay na naglalakad. Baka mamaya sa ating buhay,
Lagi po natin ikino-connect. Bagamat ang ating Panginoong Hesus ay nasa piling ng ating Amang Diyos. Ito po, mensaheng ito, ang daming lesson tayong mapupulot. Wala silang kaalam-alam, yung mga follower ni Jesus, na kasama nila si Jesus. In verse 17, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Nakipag-marites si Jesus. Nagtanong ano ba pinag-uusapan nyo? Tumingin silang nalulumbay. Sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Ito po yung moment ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. And then, in verse 19, anong mga pangyayari? Parang walang kalam-alam si Jesus, nag-iimbestiga lang naman si Jesus. Tanong niya, sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang hatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Kung ikaw yung subject, kung ikaw ang pinag-uusapan, narinig mo ito, na ikaw ang inaasahan. Pero nung time na ikaw'y nabubuhay, ibinuhos mo na ang lahat para mabuhayan ng pag-asa ang iyong mga followers. Pero ito yung narinig mo. Ito ang narinig ni Jesus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami nang ibinalita ng ilang mga babaeng kasama namin, maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan. At hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel, na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilang mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit, hindi nila nakita si Jesus. Nakakasunod po ba ang lahat? Diba? Ang sabi doon, naging word of mouth nilang mga follower or disciple ni Christ ang pagkawala ng bangkay ni Jesus. Baka nasa St. Peter. Ayan, ginigising ko lang po ngayon. And then, anong sunod? Verse 25, sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ito nagsalita ng Panginoong Jesus, kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Si Jesus ang nagsasalita, makupad daw. Or buffering, sabi ng mga kabataan ngayon. Buffering, ang tagal ma-process. Ano bang specs yan? Bakit ang bagal ma-process? Ang word na ginamit ng Lord, makukupad. Ang sakit, ano? Habang ninanamnam ko po ito, alam niyo po ba, habang binabasa ko ito, iniisip ko, may mga pagkakataon na yung mga tao sa paligid ko, I don't care. Lalo nung time ako hindi nakakilala sa Panginoon. Mad pa. Paano na lang kung si Kristo yung kasama ko? Naghihintay ng kindness na may lumabas sa akin. Tapos nagsungit ako. Diba? May mga pagkakataon recently sa ating buhay, kung i-connect po natin itong senaryong ito, naging masungit tayo. Naging judgmental tayo. Walang kindness. Ano kaya influence ang ating may itanim doon sa taong yun? Diba? Blessed na blessed sa message. Pero nawala ang blessing na tinanggap niya nung nagsungit ka na. Nung nagtapang ka na. Nung hindi mo na pinagbigyan na pwede namang pagbigyan. Diba? Kaya makikita po natin sa salita ng Diyos may mensaheng ipinararating. In verse 26,
Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis sa lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa simula ng mga propeta. Malapit na po tayo matapos. Kailangan ko lang po itong i-insert. Ito po hanggang verse 32. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan. Ilang kilometro daw yung kanilang paglalakad? I think 11. Ang binanggit doon or 7. 11 ba or 7? 11. 7? 11? Andiyan lang sa kanto. Ayun, basta kung ano po yung binanggit natin sa binasa kanina. Ang sabi doon, malapit nang dumating. Minabuo na sila sa kwento. Yeah? Na si Jesus ang kasama nila. Parang magpapatuloy sa paglakad, ngunit sila'y pinatigil nila. Siya'y pinatigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumilim na. Sabi nila, kaya't sumama nga siya sa kanila. Sino daw sumama? Si Jesus. Kasi si Jesus ang nakisabay eh. Diba? Muling pagkabuhay ni Jesus, siya ay may eternal body. Ibig sabihin, nahahawakan siya, pero hindi na siya mamamatay. In-invite nito ni Cleopas, kasi magdidilim na, ganun po ka-friendly ang mga follower ni Christ. Eh, hindi nila kilala, di ba? Hindi nila na-recognize si Jesus yun, na nakapagkwentuhan. Di ba? Pero i-invite nila. In verse 30, nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, kumakain na sila. Isipin na lang natin, nagbakdo sila, napagod sa paglalakad o sa Jollibee. And then, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos pinagpira-pira sa iyon at ibinigay sa kanila. Ito na yung moment. Ito po ang napakagandang revelation ng Lord. In verse 31, noon, nabuksan ang kanilang mata at nakilala nila si Jesus. Ang Diyos nag-aalaw na hindi natin makita ang Diyos. At ang Diyos din ang magbubukas para makita mo ang Diyos. Kanino natin makikita? Sa ating kapwa. Amen! Ay yung ating kapwa hindi good. Di ba? Kaya, ang kindness can create influence. First impression, ang itanim mo, kindness. Lalo tayo'y believer. Mananampalataya. Huwag mong pagdamutan ng ngiti. Sino po dito nakaranas? Lagi naman tayo sumasakay ng jeep. Kahit ako po sumasakay ng jeep. Yung bang titingin ka sa kaliwat, kanan mo. Yung mga nakaupo, dead man, nakagilid. Dead man. Siyempre, natakbo na yung jeep, isiksik mo ngayon yung puwet mo. Gigigil ka pa para makaramdam. See? First impression can last forever. Kaya kung ikaw ay believer, this is the message of God. Influence them to follow your faith by your kindness. Ngayon mo pa lang nakilala, pinagmatigasan mo na agad. Ay, hindi tama yan. Justice prevail. Kaya lang, hindi mo nawin yung ating kapwa. Lumayo sa Panginoon. Diba? Kaya, built on brotherly affection, kailangan meron tayong kindness. Amen? Makikisabi sa iyong katabi, maging kind ka, ha? O sabi ka Tagalog, magbait ka. Isa pa, huwag ka lang magbait-baitan. Iyon naman. Di ba? Ang daling magbait-baitan pag may gusto. Amen. Nakuha po ang message natin. Kaya, ang kindness, hinihingi po natin doon sa Panginoon. At isipin po natin, ang sabi ng Lord, kung tunay mo akong iniibig, gawin mo sa iyong kapwa ang bagay na nais mong gawin sa iyo. Yeah, yun ang message ng Lord. Kaya kung nagsusungit ka, sinusungitan mo ang Diyos. Kung nagiging kamay na bakal ka,
nagiging kamay na bakal ka sa harapan ng Diyos. Whatever you express sa ating kapwa delivers the message to God. Nagbibigay ito ng mensahe sa ating Diyos. Aba, ang anak ko ito, hindi pa pala nagbabago. Aba, ang anak kong are, ay matindi pa pala. Di ba? Nakakahiyang humarap sa Panginoon. I love you, Lord. Blessed na blessed ako. Todo pa ang pag-indak at pagsayaw, pagtaas ng kamay. Kaya lang, paglabas ng church, ayan na, naiwan na ang kindness sa church. Hala! Nasaan na ang kindness ko? Naiwan! Yeah? Kaya ang mensahe ng Lord sa atin, ang Diyos mismo nagpakita ng kindness sa atin. Dito lang sa message na ito, follower na ni Christ. Kaya nakapag-build na siya ng relationship. Ang mensahe po dito ng Lord kung bakit ganun katigas ang Panginoong Hesus, nakapag-build na siya ng relationship. Kaya madali na para sa kanyang mag-correct. Eh ngayon, hindi ka pa nakakapag-build ng relationship. You are just creating the first impression on that situation. Nagsisimula pa lang. Nabuhusan mo ng relasyon. First time mo lang nakilala. First time mo lang nakita sa lugar na ito. Nasungitan mo, natapangan mo. Di ba? Pero yun pa lang, assignment ng Lord sa'yo. Iwin mo yun para sa akin. Hala! Ang hirap iwin. Nagtapang ako dun eh. Di ba? We are learning. Amen. May kisabi sa katabi, matuto na tayo, ha? Kaya, ang kindness, hinihingi ito sa Lord araw-araw. Ang hirap pong maging kind, especially dito sa Maynila. Ewan ko ba bakit ang Maynila may espiritu ng maat pa? Malay ko sa'yo, pakialam ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Pero pag nadamay naman siya sa kapalpakan mo na hindi mo ginustong pagkakamali, ay bubugbugin ka naman. Di ba? Ang daming mga road rage. Ay minsan, hindi naman talaga sinadya. Kaya naman namang i-condemn. Honestly, nowadays, we need kindness. Kailangan ng ating kapwa ng pagiging kind natin. Amen? Kaya wag mong ipagdamot. Kung wala, humingi kay Lord. Amen. Ito na po yung verse natin. Proverbs 31 verse 26. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. Ibig sabihin, kapag nangunguna sa ating mga labi ang pagiging mabait, marahan, mahinahon, mapagpakumbaba, ang definition po ng kindness ay malawak. Ito'y mapagpatawad din. Ito yung unang nagbababa ng loob. Ito yung hindi nagmamataas. Amen? Kaya, ang sabi ng Diyos, kapag may ganito kang character, which is hindi ito imposible dahil tayo'y nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Amen? Kaya tayong lahat ay mababait. At sabi ng Panginoon, we are walking in wisdom. May karunungan tayo. Diba? Nauso yung term na kamote. Diba? Sa mga rider, kamote riders. Diba? Ay basta na lang makasingit eh. Wala nang pakialam kung may parating. Kaya kapag may tinaman si kamote rider, nadamay, yung babago pa lang natututong mag-drive. Na marahang nagmamaneho. Amen? So siya pa ang galit. Hala! Yun yung mga taong walang kindness. At wala nun dito. Makikisabi sa iyong katabi, hindi ikaw yon. Sa kabila iyon. Amen! Nakuha niyo yung number 1 natin. Number 2, do not allow jealousy rouse your heart. Built on brotherly affection, bawal dito ang mainggitin. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihan mo siya, ginagaya mo ba ako?
Minsan alam niyo po, ang mga taong nabubuhay sa inggit, ginagaya kung ano ang nakikitang gusto niya. At ang matindi ganito pa, ipangungutang magkaroon lang. Di ba? Puso ng inggit. Gustong meron din. Kahit hindi pa naman kaya. Amen? Parang humihina ng amen nyo. Kaya bawal mainggit ang isang follower ni Jesus. Kasi ang inggit po, ganito po ang kilos ng inggit. Pag naghari ito sa iyong puso, wala ka nang makikita sa buhay mo na ma-appreciate mo. Ang nakikita mo yung ganda ng meron ang kapwa mo. At gusto mong meron din nun. Nakukuha message. Kapag naghari ang inggit, ganun ang kilos ng inggit. Kaya, walang maayos na pamumuhay ang nabubuhay sa inggit. At ang malalim pong meaning ng nabubuhay sa inggit, parang gusto mo ang buhay mo'y buhay ng iyong kapwa. That is the message. You are uniquely created by God. Kakaiba ikaw. Yung ang asawa mo, hindi mo pa katulad. Kahit kayo nagkakasundo sa maraming bagay. Di ba? Marami rin namang hindi pinagkakasunduan. Pero we are created unique. Kaya, huwag kang mainggit. Merong para sa'yo. Sino po dito mga single pa rin hanggang ngayon? Taas ang kamay. Ay, yung mga kabataan natin, mag-aral muna kayo. Yung mga pwede na. Nakahanda na ang pamilya. Kaya lang yung groom or yung bride, nawawala pa. O hinahanap. Searching. Yeah? Please, this is my message. Huwag mong bigyan ang puso mo ng bagay na nakikita mong maganda sa iyong kapwa na may relasyon. Kasi, somehow, you are coveting. Hello? Gusto ko pag nag-asawa ko, tulad niya. Ay, yung tulad niya, nag-iisa yun. Wala ngang katulad. Di ba? Gusto ko katulad niya. Kailangan katulad niya. Para namang sinasabing mong, pag pinabayaan mo yan, akin siya. Di ba? Kaya, mali po yun. Ang Diyos magkakaloob ng para sa'yo. Amen? Kaya kung wala pa sa ngayon, maaaring you are coveting wrong desire. Kaya hindi pa dumadating. O sa mga singles huwag kayong maiinip, merong parating. Pero baka nasa isipan mo, nakaplastada na kumbaga. Kailangan ka dito. Kailangan may trabaho. Kailangan hindi ako pababayaan. Maganda naman yun. Wala namang pangit doon. Kaya lang, pag meron ng mali sa ating desire, ilalayo yan ng Lord sa iyong buhay. Amen? Even if para sa iyo talaga. Kaya itama ang puso. Unahin, pag-ibig kay Lord. Amen? O sa mga kabataan natin, anong unang mamahalin? Ang Panginoon. Para labas sa ilong. Amen. Dapat bukal sa kalooban si Lord muna. Amen. Nakakasunod po ba? Tingnan natin ang verse. Verse po natin, Santiago chapter 3, verse 16 to 17. Namnamin po natin ito. Sapagkat saan man nag-ahari ang inggit at makasariling hangarin, nag-ahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ang karunungan mula sa langit, minention karunungan mula sa langit. Una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. That is the full definition of kindness. Amen? Nakuha na, napakalawak ng kindness. Namumunga ng mabuting gawa. Sino po dito mahina nakitin?
Pag hindi napagbigyan, nagtatampo. Nanlalamig. Lumalayo. Yeah? Huwag po tayong ganun. Amen? Kung nabubuhay tayong ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoon, hindi po dapat tayo matatampuhin. May nakalaan sa iyo sa tamang panahon. Amen? Kaya wag po tayo mag-entertain ng anumang uri ng inggit. Kasi may blessing ang Lord sa bawat isa sa atin na para lang talaga sa atin. Verse 18. Ang verse 18, mapapansin po natin, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapang itinatanim ng taong may bigin sa kapayapaan. Ang kind person, nag-uumapaw ng ganyang character. Kaya hindi nga sila naghihiganti, hindi nga sila nag-iisip ng masama sa kapwa. Naghihintay na lang sila ng biyayang mula sa Diyos na maunawaan ng taong ito kung ano yung iyong tinuturong mensahe at ikaw naman umaasa sa pag-ibig lamang ng ating Diyos. Amen? Kaya kay Lord lang tayo magtitiwala. Ang sarap pong mabuhay na payapang-payapa ka. Alam niyo po yung buhay ng mga taong naiinggit, walang kapayapaan. Laging binabantayan ang iyong page, ang iyong FB, ang iyong Instagram, lahat ng social media account mo. Eh kadalasan, AI na. Niloloko na pala tayo. Tapos gayang-gaya ka naman, dalang-dala ka naman. Amen? Kaya please, learn to have the kindness that God offers. Nagbibigay ang Lord nito. Number 3, our last point. Always choose to love over hate. Karamihan po sa atin, hindi naunawaan yung love language ng Diyos. Pag sinabing love over hate, papatayin mo ang hatred na meron sa puso mo. Hindi pa pwedeng mag-dwell ang love na may hate. Sa mga mag-asawa, pag pinagsabay mo na hate mo yung asawa mo, then love mo rin. May mental disorder na yan. May mali sa isipan. Bakit? Eh dapat love over hate. Amen? Kaya dapat madaling magpatawad. Amen? Kaya build tayo talaga. Dinesign talaga tayo ng Lord. No, build ang ating brotherly affection. Kailangang lumalim at mas maging matimbang ang pag-ibig kaysa sa hatred. Ngayon, there are occasions in our life na ang hirap makita yung balance kapag tayo nako-confuse, magbigay ng tulong. Ang sabi ng Panginoon, gawin natin sa ating kapwa ang nais nating gawin sa ating sarili, di ba? Kaya lang, may mga pagkakataon, may minensyon ng Lord, ibigay mo sa iyong kapatid, brother o sister, ibig sabihin, believer. Pag unbeliever pa yan, okay, ganito po yung senaryo, pag unbeliever, naging mabait ka, mapagbigay ka, lahat ng kaya mong i-extend na tulong, pinansyal, material, time, effort, at yung buhay mo, pag hindi siya naging ka-brother mo or ka-sister mo, hindi siya naging believer na hindi si Christ ang naging sentro ng kanyang buhay, may problema tayo. Bakit? Nakaasa yan sa'yo. Nakukuha yung mensahe? Nakaasa yan sa'yo! Kung anong nakikitang meron sa'yo, yan ang tinitingnan sa buhay mo at yan ang inaabang-abangan. Yeah? Kaya ang goal natin, para manuwa nating lahat, maging kamananampalataya, maging ka-brother natin, maging ka-sister natin, bakit hindi tayo mahihirapang ipaunawa kapag tinitiis na natin sila? Amen? This is a powerful message to every one of us. Kasi minsan, kapag hindi nauunawa na tinitiis mo, dalang Lord, nangusap na sa'yo, tiisin mo muna. Huwag mo munang bigyan kasi sa'yo na umaasa, hindi na sa Diyos. Diba?
Inaalaw ng Diyos yung mga moment na yon na magtiis itong brother na inaasahan, itong sister na inaasahan. Bakit? Kasi ang nakikita mo na ay ang tao, hindi ang Diyos. As mentioned ng Lord, curse is the one who trusts in man. Kaya kapag nagtiwala tayo sa ating kapwa, napapahamak tayo at hindi napaparangalan ang Diyos. Kaya kapag tinitiis ka na ng mahal mo sa buhay, ka-brother mo or ka-sister, may lesong ipinararating sa iyo at may mensaheng nais ang Diyos na maunawaan mo. Amen? Sino po nakaranas nito, tinis na siya ng kanyang life group leader? Or pabebe pa rin tayo? Sinusuyo-suyo ka pa rin. Kailangan, tapos na po yung level ng pabebe. Amen? Nauso yung pabebe, no? Sino po dito nakaranas na maging pabebe? Di ba? May mga pagkakataong ganon. Pero again, let us learn God's language of love. Kapag tinitiis ka, may mensahe ang Lord. Hindi ka pinagdadamutan. Amen? Namamatay po ang aking iPad. Anong next slide natin? Parang tapos na yata. May verse pa tayo dyan. Hindi pa natin na yung verse. Isang slide na lang po ito. Hatred stirs up conflict, but love covers over all. Kaya nga, ang ating number 3 point, always choose or allow love over hate. Dahil ang pag-ibig lamang ang pwedeng umunawa sa mga makakasalanan, sa mga mali natin. Pag-ibig lamang ang pwedeng mag-connect at mag-bridge sa mga sirang relasyon. Sa mga relasyon na matagal nang sinira ng mga inggit at ng hatred. Sige po, tayo tumayo. I hope everyone received God's message this morning. Ang brotherly affection po is our goal. Kailangan mabuild po tayo dito. Masanay tayo dito. At matuto po tayo dito. Alam niyo po, ang pamilya ng J1, for the glory of God, kita ko ang nag-uumapaw ng pag-ibig ng Diyos. Not because J1 is J1. It is because we are Christ-centered church. Kapag si Kristo ang ating sentro, lahat ng pangunawa na kailangan nating maunawa natin. Lahat ng pagtitiis, kaya nating magampanan at matiis. At lahat ng pagsisikap, magagawa natin. Why? There is a Christ. Alam niyo po ba yung mensahe na binasa natin sa Luke? Na hindi agad na-recognize si Christ? Naisip ko po lagi, marami palang pagkakataon, sinasamahan tayo ng Diyos. Through the Holy Spirit, ating helper. Lagi tayong sinasamahan, nakakalimutan natin siyang i-recognize. And this time, as we sing this song, allow the Holy Spirit to minister us. At katuwiran Come on, with all our heart, let us sing out kahit loud. minsan di nabahiran ng kabanalan, kaalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Di pa sa buhay ko, salamat sa sukulang O Diyos ng And katarungan. of our
Kahit minsan inabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suktulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Iba sa buhay ko, salamat sa biyaya mo. Come on, church. Sandali po tayo yumuko at pumikit. Alam niyo po ba, isa sa mga bagay na dapat po nating ipagpasalamat araw-araw, God created Sunday. This day is so much special. He blessed the rest day. We are not created to work and work and work and work. Hindi po ito ang disenyo ng Lord sa atin lamang na magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho. We are also designed to rest with Him. Lord, sa oras mong ito, let us possess a built-on brotherly affection. Na matuto kami, Panginoong, mamuhay ng may kindness na nag-uumapaw. Maalis ang anumang uri ng inggit sa aming puso. Even, Panginoon, yung mataas na level ng hatred. Allow us to live na nag-uumapaw ang compassion, nag-uumapaw ang pag-ibig. And I pray, O God, to each and every one na naririto, even, O Diyos, sa mga nasa live stream, Lord, ipaalala mo sa amin araw-araw na kami sinasamahan mo. Patawad, O Diyos, kung may mga pagkakataon, nagiging magaspang ang aming mga pag-uugali. Salamat sa araw na ito, dahil nalilinis kami, O Diyos. Salamat sa araw na ito, O God. Dahil naniniwala po kami, O Diyos, kinausap mo kaming lahat. At sa umagang ito, allow everyone na naririto, babae, lalaki, matanda at bata, O Diyos, na maranasan, O God, ang brotherly affection na kung saan, Panginoon, yung impression na gagawin ng bawat isa sa kanilang kapwa, sa aming kapwa, ay magdudulot, Panginoon, ng impact for our neighbor. Ang aming mga kapatid ay maapektuhan ng aming pananampalataya dahil nakita, O Diyos, ang nag-uumapaw na kindness sa aming paraan ng pakikipagsalamuha. And allow every one of us to live holy and righteous. In Jesus' name, amen and amen.